Hello everyone! Maraming salamat po dahil pinapanood mo ngayon yung video ko. Please stay tuned hanggang matapos ko yung introduction video kung bakit ka nandito. Siguro na-click mo yung link from my personal account or may nag-share sa wall nila na friend mo sa FB kasi sa Facebook lahat ito nag-umpisa. I am Mommy Fritzy, a mother by faith, an entrepreneur by heart, and a teacher by profession. Hindi po ako professional dito sa mga ikukwento ko sa inyo na journey ng anak ko na si Francis for his ASD or Autism Spectrum Disorder. Nagsimula po yung pag-share ko ng kondisyon ng anak ko na si Francis because nakita ko na there are people nangangailangan po ng kwento galing sa isang mommy na napagdaanan po yung ganong stage. Kasi Francis was diagnosed to have autism spectrum disorder way back 2016 when he was 2 years old and 10 months, if I'm not mistaken, based on the assessment of the developmental pediatrician. Um, Gusto ko po kung sanang makahingi ng favor sa inyo to please watch this video until the end. Number 2, please like this page, please follow and share na rin po. I'm doing this, I'm transferring from my personal account to this Facebook page to reach wider audience because I have a goal and I have a purpose of doing this. Number 1 po, syempre, hindi po ako magpapaka-plastic. I wanted to continue, kagaya ng sabi ko, to continue what Francis has started way back 2016. Short story lang about my son sa mga hindi pa po nakaka-follow sa akin or nakakanood even a single reel sa akin pong personal account. My son was diagnosed to have autism 2016. And then that was the golden stage po. Magti 3 years old. Sobrang bilis po ng intervention. Kaya lang pandemic came. So na-pandemic po rin yung finances namin. Plus, nadagdagan ako ng anak. 3 na po yung anak ko ngayon. Yung isa po, yung sumunod kay Francis, she's turning 4 years old this July 18. And may bunso, magwa 1 year old naman siya ngayon July 9, 2023. So in short, na pandemic po yung finances, sobra pong daming bills na pile up na po, lahat na ng ano ba, lahat na ng fundraising na naiisip ko, yung negosyo, yung benta-benta kung ano-ano, parang nagpa-fluff na siya, medyo dumating na sa point na napagod na po ako. Sabay-sabay pong dumating, in short. So, saka ko na lang po ikukwento detail by detail kung ano yung mga napagdaanan ko. But for now, I am asking for your good heart to please share this page kasi alam niyo naman po sa social media, 'di ba? Kung mas marami pong followers, mas marami po tayong ma-reach. Second goal po is to reach wider audience dito po sa journey po ni Francis na pag-share ko. I-feedback ko lang po kayo Feedback ko lang po kayo doon sa mga reels na nagawa ko po sa Facebook. Sobrang natutuwa po ako. My heart is full with the feedbacks that I am receiving on my messenger. Kasi merong mami na nagpapa-thank you sa mga reels ko kasi na liwanagan daw siya sa kondisyon ng anak niya. Dati ko na nakaka-chat yon pero hindi siya nag-push siguro may mga reasons behind siguro yung environment, people around her. Pero nag-decide na siya na patignan na yung anak niya. Number 2, meron pang nag-feedback na naliwanagan din, ipapa-check up na rin yung anak niya. Alam niyo yun, yung nagkakaroon na po ng awareness, yung mga mommies na hey, it's about time, okay, to be observant of your kid, pa-check up na sila, and so on. Yun po yung nagiging fuel ko ngayon to continue what I have started from FB Reels. Ngayon, I am transferring to a Facebook page and start vlogging on a regular basis and share whatever insights I have para po sa inyo, sa mga nanonood po. Balik po ako sa main purpose. Ito po, I have always been honest
Alam po yan ng mga nakakakilala sa akin. Okay? So, awag sana ako maiyak sa pag-share, no? This is just an introduction. Hindi po puro drama tong page ko. Okay, disclaimer lang po. Bilang mami talaga, pag anak na yung pinag-uusapan, nag-iiba talaga yung mood. Okay? So, luha, bumalik ka sa mata ko. Joke lang. Okay. So, number 1 is, gusto ko po ulit ipa-check up si Francis. Kaya ko yung check up. 5,000 pesos. Pero yung mga therapy na ire-recommend po sa akin, sobrang medyo mabigat na po siya at ayoko po magsimula nang hindi ko alam kung saan ko kukunin yung funds. Honest reason po ito, mga mami. So, if you don't want to hear anything about my son's journey, okay lang po, mommies. Okay, just please follow and like this page and share po. Pero kung ayaw nyo naman po, we have free will naman. It's okay, and thank you pa din sa panonood po nitong introduction video na to for this page. Mahaba-habang journey po kasi ang pagkakaroon ng special child. Okay, sabihin na natin na kung may autism yan, kung may ADHD, kung may global delay, and many more na napangalanan na hindi naman natin alam ang pangalan dati. Basta alam na natin special. They are all precious. And binigay sila sa atin ni Lord kasi alam nila kaya nating i-handle at kaya nating gawin sila into an individual na independent, na kayang gawin yung mga bagay na supposedly na dapat ginagawa ng mga normal na bata. Okay? So, yun po yung magiging takbo po nitong Facebook page, and eventually mag-upload po ako ng longer videos po sa YouTube. I'm doing this, hindi ko po ginagamit ang anak ko. I'm doing this for them. Why them? Aside from Francis, I have my second child na babae po, si Juliana. Hindi pa po siya napa-check up, but my pediatrician nung anak ko, si Dr. Blessy, hello po Doc, if you're watching. Nabanggit niya before, kasi nga siya rin kasi yung nag-recommend sa amin na patignan si Francis before, nabanggit ko sa reels ko noon. Siya rin yung nagbanggit sa akin na ipa-check na si Francis. So, siya yung naging reason, yung kanyang observation. Kasi nga madalas magkasakit si Francis noon, kaya madalas namin nakikita si Dr. Blessy. Kasi simula nang pinanganak si Francis, nagkabukol yan gawa ng labor ko. Natagalan siya bago lumabas. So, to cut the story short, si Dr. Blessy yung pinaka-deciding factor ko, kaya naging observant ako kay Francis, and then nakapag-decide na magpa-check up. Thank you very much, Dr. Blessy. You're an angel to our family. Si Juliana po kasi, hindi ko pa siya napapacheck up, pero gustong gusto ko na po. Sorry sa asawa ko kasi ayaw niya sanang gawin pa naming yung kay Juliana. Pero pansin naman ng mga nakakausap niya na delay yung pagsasalita niya. Okay? Pero other than speech delay, wala na ako nakikita sa kanya eh. Kaya lang hindi ako professional. Siyempre gusto ko matignan siya ng professional. Yun yung pangalawang reason. Gusto ko silang patignan pareho. Which is, at this very moment, hindi po kaya ng bulsa ko. Bilang teacher na sagad na po yung sahod ko because of... Basta, yun na yun. Yun na yun. Disclaimer, hindi kami sobrang hikahos sa buhay. We are still blessed compared to other people na talagang masasabi mong less fortunate talaga. We are blessed, kaya lang meron kaming special mission for our kids na hindi po talaga kaya ng trabaho ko, ng racket ko, at the same time ng business ng asawa ko. Kasi nag-pile up na po yung bills namin. Kaya I'm doing this and pleading to you to please follow this page and share my videos, as well as paki-follow po yung YouTube channel ko na ipopost ko po sa bio nitong FB page na to. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako and I am manifesting po and praying na sana this will work out for my kids.
Okay po, so thank you very much, Ma'am She's, for watching and hope to see you again next time. Thank you so much po. Thank you very much. God bless you all. Thank you.